May isang natatanging uri ng kapangyarihan na lumalabas hindi sa kung ano ang ginagawa ng isang pinuno, kundi sa kung ano ang hindi na niya kailangang gawin. Sa halos buong nakaraang dekada, si Xi Jinping ay nagpapakita ng ganitong kapangyarihan sa pamamagitan ng halos hindi na paglalakbay sa ibang bansa, at ang mundo na mismo ang lumalapit sa kanya. Ang mga dayuhang pinuno ay bumibisita sa Beijing para sa seremonya, tapos umuwi. Batay sa datos ng Asia Society, si Xi ay may average na 14 na biyahe sa ibang bansa bawat taon, mula 2013 hanggang 2019 na naging 6 na lang bawat taon, mula 2022 hanggang 2025. Noong 2021 beses lang siyang umalis ng bansa. Noong 2021, hindi siya umalis kahit minsan di umano dahil sa krisis ng COVID. Pero malinaw ang mensahe. Lumipat na ang sentro ng grabidad sa geopolitika at ito ay nasa Beijing. Naghihintay sa pagdating ng iba. Kaya nang lumipad si Xi papuntang Pyongyang noong simula ng Hunyo 2026, naging malaking balita ang kanyang pagpunta. Ito ang una niyang pagbisita sa Hilagang Korea matapos ang 7 taon at unang biyahe abroad ngayong taon. Isang nakakagulat na pagbabago. Si Xi, ang taong pinapalapit ang mundo sa kanya, ay siya namang pumunta mismo kay Kim Jong-un. Para maintindihan kung bakit ang leader na sobrang tinitipid ang sarili niyang mga biyahe ay maaring malinlang para gastusin ang kapital na yon sa paglalakbay sa pinakahiwalay na rehimen sa mundo, kailangan nating sundan ang kadena ng impluwensya. At ang kadena ay hindi nagsimula sa Pyongyang o Beijing, kundi sa mga linya ng artilyeriya sa silangang Ukraine. Simulan natin sa hawlang dating tirahan ni Kim Jong-un. Sa loob ng mga dekada, parang junior partner ang Hilagang Korea at hawak ng China ang mga susi. Magkakaiba ang pagtataya sa pagdepende ng Pyongyang sa kalakalan sa China. Pero pareho ang direksyon ng mga ito. Itinaya ng National Committee on North Korea na umabot ito ng hanggang 5% noong 2022, sa isa pang tala noong 2026. Mahigit 70% pa rin ito. Ano man ang bilang, ibig sabihin nito ay na-sanction, na-isolate at ekonomiyang nakatali lang sa isang katuwang, ang Hilagang Korea. Kapansin-pansin, maliit lang ang bahagi ng kalakalan sa ekonomiya ng bansa dahil sa mga sanksyon na pumilit dito na gumawa ng lahat ng kaya nito sa loob ng sariling bansa. Pero limitado lang ang kayang gawin at walang reserbang langis ang Hilagang Korea. Karamihan ng yaman nito ay galing sa China. May dalawang paraan ang Beijing para maimpluwensyahan ang Hilagang Korea. Mayroon ding aspektong pang-ekonomiya. Ang simpleng katotohanan na kaya nitong higpitan ang daloy ng inaangkat na enerhiya at kalakalan na inaasahan ng Hilagang Korea na naglilimita sa kakayahan ng bansa na mag-angkat ng mahahalagang produkto at magluwas ng kanilang mga produkto sa ibang bansa. May diplomatikong aspeto rin ang isyu ng denuklearisasyon na maaaring palakihin o pahupain ng China para kontrolin ang pasaway nitong kapitbahay at ipakitang may impluwensya itong mahalaga sa pakikipagtawaran sa Washington. Isang puno lang ang maaaring kapitan ni Kim, pagmamay-ari pa ng Beijing. Sulit na huminto sandali para masusing suriin kung gaano talaga kababaw ang tinatawag na alyansa sa likod ng lahat ng ito. Dahil dito mo maiintindihan kung bakit hindi basta-basta mapapasunod ng China ang Pyongyang. Sa papel, mukhang matibay ang ugnayan. Ginagamit ang 1,960, isang kasunduan ng pagkakaibigan, kooperasyon at pagkakatulungan na magdiriwang ng ika-65 anibersaryo ngayong taon ay ang tanging formal na kasunduang alyansang militar na pinananatili pa ng China sa kahit anong bansa. At naglalaman ito ng probisyon na obligadong tulungan ng bawat panig ang isa't isa kung sila ay atakehin. Pero ang totoong nangyari ay mas malamig kaysa sa nakasaad sa dokumento, na puno ng matagal na pagdududa sa isa't isa. May istruktural na kontradiksyon sa relasyon na hindi matatakpan ng kasunduan. Palaging nais ng Beijing ang isang Hilagang Korea na masunurin at matatag, isang buffer na kaya nitong kontrolin, hindi isang Hilagang Korea na tunay na makapangyarihan at hindi mahulaan sa kanilang hangganan. Ang Pyongyang naman, palaging nais nito ng walang kondisyong suporta na walang kondisyon at itinuturing ang panghihimasok ng China sa kanilang panloob na usapin at programa ng armas bilang isang uri ng banayad na panghihimasok na dapat labanan. Ayon sa International Crisis Group, nag-iingat ang Beijing sa pagtulong sa militar ng Hilagang Korea dahil ang pinalakas na Pyongyang ay nagdudulot ng kaguluhan, hindi pakinabang.
Laging may tensyon sa dalawang pananaw na yon. Ginamit ni Kim Jong-un ang digmaan sa Ukraine para subukan ang hangganan ng mga pananaw na yon at alamin kung gaano kahalaga sa China na nasa panig nito ang Hilagang Korea. At ang dahilan niyan ay pumasok ang Rusya sa digmaan na inaasahan na hindi nila kakailanganin ng ganoon karaming mga yaman gaya ng nangyari. Pero alam mo, nauwi ang pananakop sa Ukraine sa matagalang digmaang artilyera na lumalamon ng bala ng mas mabilis kaysa kayang gawin ng isang ekonomiyang pangdigmaan. Kinapos ang Moscow sa bala, kaya naghanap sila ng bala kahit saan. Ang mga sumunod na pangyayari ay pwedeng masundan gamit ang open source na ebidensya. Nakipagtulungan ang Open Source Center ng UK sa Reuters para subaybayan ang mga padala gamit ang satellite imagery, habang ang Royal United Services Institute ang nagbuod ng natuklasan. Mula Agosto 2023 hanggang tagsibol 2025, isang maliit na armada ng mga barkong may bandilang Ruso ang nagsagawa ng humigit kumulang 64 na biyahe, nagdala ng 15,800 shipping containers mula Rajin Port sa North Korea patungong malayong silangan ng Russia. Tinatayang may 4.2 hanggang 5.8 milyong artillery rounds ang laman ng mga container. Pagsapit ng unang bahagi ng 2026, umabot ang bilang na yon sa nakakagulat na 33,000 container at tinatayang 15 milyong piraso ng 152 mm na bala. Para sa tamang perspektibo, naniniwala ang mga opisyal ng kanluran at Ukraine na umabot lang sa 2 tuldok 3 milyong bala ang nagawa ng mga pabrika ng Russia noong 2024. Kapag ini-extrapolate sa tagal ng digmaan at produksyon, posibleng nagbibigay ang North Korea ng halos 40% ng bala ng Russia. Ayon sa dokumentong sinuri ng Reuters, may mga unit ng artilyera ng Russia na gumagamit ng 50 hanggang 100% na bala mula North Korea. Kahit tila ingay lang ito sa likod ng totoong digmaan sa Ukraine, ang industrial na aspeto ng nagawang ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito sa relasyon ng North Korea at China. Ang defense sector ng North Korea ay kulang sa supply dahil sa sanctions at tinuturing ng ibang bansa bilang luma ng labi ng Cold War. Bigla siyang nagkaroon ng tiyak na napakalaking customer na halos walang katapusang pangangailangan. Ang digmaan sa Ukraine at pangangailangan sa bala ay naging stimulus para sa industriyang militar ng North Korea. Isang dahilan ito para paandarin ng sagad ang mga linya ng produksyon ng mga bala ng artilyerya, ayusin ang lumang planta, panatilihin ang trabaho ng manggagawa at makakuha ng reserbang dayuhang pera. Ang digmaan ay isa ring larangan ng aktual na pagsubok sa putukan. Ang bawat sistemang ipinapadala ng Hilagang Korea sa silangan at sundalong nasa harapan ay bumabalik na may karanasang hindi matutumbasan ng pagsasanay sa panahon ng kapayapaan. Ang datos ng produksyon ay based sa dami ng iniluluwas, hindi sa direktang sukat sa Hilagang Korea, na nananatiling isa sa pinakalihim na bansa. Pero malinaw ang direksyon. Nagawa ng digmaan para sa industriya ng armas ng Pyongyang ang hindi kailanman nagawa ng anumang patakarang panloob. At kung pag-uusapan ang live fire testing, may maliit ding bagay tungkol sa mga sundalong Hilagang Koreano dahil bahagi rin sila ng parehong pag-upgrade. Nagpapalit-palit ang Hilagang Korea ng mga tropa sa lugar ng labanan. At ayon sa mga pagtataya mula sa labas, tinatayang nasa pagitan ng 14,000 at 15,000 sundalo ang naipadala nila sa buong panahon ng digmaan. Tinatayang hindi bababa sa 6,000 ang nawala o nasawi mula Hilagang Korea. Madalas pagtawanan ang presensya ng tropang Hilagang Koreano sa isa sa mga digmaang pinaka-technological. Bukod sa malungkot na paalala na ginamit silang mga tauhang pwedeng isugal sa unahan ng labanan, naging daan ng pagsasanay ang mga deployment ng Hilagang Korea at paraan para magkaroon ito ng agarang pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga taktikang militar sa ika-21 siglo. Tandaan, kahit may frozen conflict sa Timog Korea, hindi pa nasasangkot sa digmaan ng hukbong sandatahan ng Hilagang Korea mula noong dekada 50 at wala silang paraan magsanay kasama ang modernong militar. Sa lahat ng ito, nakatanggap si Kim ng sabay-sabay na kabayaran sa iba't ibang anyo. Una ay cash at kapansin-pansin ang numerong inilabas ng Seoul. Ayon sa Institute for National Security Strategy ng Timog Korea, isang ahensyang pinopondohan ng pamahalaan,
maaaring nagbayad ang Moscow sa Hilagang Korea ng hanggang $14.4 bilyong para sa tropa at armas. Ayon sa pagsusuri, nakatanggap lang ang Pyongyang ng $580 milyon hanggang $1.5 bilyong na aktual na produkto, at ang natitira ay pinaghihinalaang kapalit ng sensitibong teknolohiyang militar. Sabi ng mga analista, maaring mas mahalaga ang paglilipat ng teknolohiya kaysa sa pera bilang kabayaran. Hindi tiyak ang nilalaman ng paglilipat, at karamihan sa mga kumakalat ay haka-haka lang at walang kumpirmasyon. Ngunit ang mga kategoryang tinutukoy ng mga tagamasid ay pare-pareho at kinabibilangan ng tulong sa satellite at pagpapalipad ng mga sasakyang pangkalawakan, pati na rin ng tulong sa depensang panghimpapawid. Ang ikatlong salik ay direktang may kaugnayan sa kung bakit biglang makakawala ang Hilagang Korea sa kontrol ng China. Langis. Bago ang digmaan, ang China lamang ang tanging tagapagtustos ng langis at mga produktong petrolyo sa Hilagang Korea, na siyang nagsusupply sa Friendship Pipeline upang mapatakbo ng Hilagang Korea ang nag-iisa nitong oil refinery para sa sariling pangangailangan. Ngunit isang pinagsamang imbestigasyon ng mga outlet na Stories at OCCRP na muling nakipagtulungan sa Open Source Center ang nakatuklas dito. Noong 2024 palihim na nagdala ang Rusya ng tinatayang 1.5 milyong bariles ng produktong petrolyo sa Hilagang Korea, halos triple ng taunang limitasyong itinakda ng United Nations para sa Pyongyang. Bagamat maliit ang bilang na ito kumpara sa export at kapasidad ng refinery ng Rusya, makakakuha pa rin ang Hilagang Korea ng dagdag na petrolyo, imbes na umasa lang sa opisyal na kapartner. Ang huling salik ang tuluyang sumisira sa lumang sistema, at ito ay politikal. Tinalikuran na ng Rusya ang mga parusang dati nitong sinuportahan, pinoprotektahan ang Hilagang Korea sa UN, at tinatrato ito bilang kapwa bansang may sandatang nuklear. Mas mahalaga para kay Kim ang pagkilalang yon kaysa anumang padala, dahil pinagtitibay nito ang mismong arsenal na dati naging sanhi ng kanyang pag-iisa. Ilang araw bago dumating si Shai, hayadang inilarawan ng kapatid ni Kim na si Kim Yo-jong ang nuclear status ng bansa bilang hindi na mababago. Ayon sa mga palabas na pangtataya, may humigit kumulang na 60 warheads ang Hilagang Korea pagsapit ng kalagitnaan ng 2026. Bago ang summit, nakita si Kim sa litrato habang iniikot ang isang weapons-grade nuclear materials facility at isang uranium enrichment site ayon sa state media. Isang rehimen ito na di na humihingi ng pahintulot. Dito tayo dumarating sa pinakasentro ng kwento at sa puntong nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Pero bago tayo pumasok sa mas detalyadong usapan, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa lahat ng balita tungkol sa pandaigdigang geopolitics. Balik tayo kay Kim Jong-un. Ang kontrol ng ekonomiya ng China sa Hilagang Korea ay gumana lang dahil wala nang ibang mapupuntahan ang Pyongyang. Hindi mahalaga kung maliit ang panlabas na kalakalan ng Hilagang Korea. Mas mahalaga na halos lahat nito ay nakatuon lang sa iisang bansa na maaaring tumigil at ihiwalay sila anumang oras. Pero ngayon lang, mula 2011 nang maupo si Kim, nagkaroon siya ng alternatibo. Pwedeng mag-supply ang Rusya ng butil, gasolina, pera, teknolohiya, at proteksyon sa diplomasya. Lumuwag ang matagal ng mahigpit na tali ng Beijing, hindi dahil sa pagkakamali ng China, kundi dahil sa pagdating ng pangalawang taga-suporta. Kapag may pangalawang mamimili na, hindi na kayang magdikta ng unang mamimili ng mga kondisyon. Ito ang bumaligtad sa pwesto ng kapangyarihan ni Xi at Kim. Mas kinatatakutan ng Beijing ang paglapit ng Hilagang Korea sa Rusya at pagkalas nito sa China dahil mag-iiwan ito ng kapitbahay na may armas nuklear na wala ng koneksyon sa Beijing kaysa sa missile tests ng Hilagang Korea. Biglang ang Sina na ngayon ang nangangailangan na maging matatag ang relasyon dahil maaari itong malugi sa pandaigdigang antas kung pababayaan nito ang isang kapitbahay na minsan ay masyadong mabilis gumamit ng armas, kaya napapahamak din ang sarili nito. Nabasa ni Kim ang pagkabahalang iyon at maaari na siyang maningil kapalit ng pagpapawi nito. Kailangan lang niyang i-host ang summit, pumayag sa ilang magagandang linya sa pahayag, at hayaan si Xi na makauwi
na may maipagyayabang na impluwensya ng Beijing sa Pyongyang. Kapalit nito, inaasahan ng mga analyst na sumusubaybay rito na makukuha ni Kim ang mga konkretong bagay na talagang gusto niya. Ang kapansin-pansin dito ay mas marami ng koneksyon ang North Korea sa mundo ngayon dahil ibinalik ng China ang serbisyong riles sa pagitan ng Beijing at Pyongyang matapos ang 6 na taong paghinto nito sa pagitan ng Beijing at Pyongyang noong Marso 2026. Nagdadala ang tren ng pasahero, pera at geopolitical na kaalaman sa isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagbisita. Si Kim mismo ang naglakbay, isang leader na matagal nang pinapapunta ang mundo sa kanya, ang sumakay ng eroplano at pumunta ayon sa kondisyon ni Kim. Kapansin-pansin, hindi na pag-usapan ang nuclear armament ng Hilagang Korea at posibleng demilitarisasyon sa pagbisita. Napansin ng Brookings Institution na bagamat sinasabi ng mga opisyal ng China na layunin pa rin ang denuklearisasyon, hindi na ito binibigyang diin ng Beijing sa publiko. Ito ay tiyak na dahil tahasan itong tinanggihan ng Pyongyang at sinuportahan ng Rusya ang Hilagang Korea bilang bansang may armas nuklear. Ang pagpupumilit sa usapin ng denuklearisasyon ay maaari lamang magpalayo ng loob ni Kim sa pinakamasamang posibleng panahon. Para sa rehimen ni Kim, malinaw na ayaw na ng Beijing gawing batayan ng relasyon nila ang issue ng nuklear. Kaya kailangang maghanap ng ibang paraan ang China para mapasunod ang pinakamaliit nitong kapitbahay na malaking estratehikong panalo para sa Pyongyang. Ang pagpili ni Xi sa Hilagang Korea bilang unang dayuhang destinasyon ngayong taon ay nagpapakita ng pag-endorso at pagbibigay lehitimasyon kay Kim sa loob at labas ng bansa. May simbolikong pagbabago rin sa wika. Dati, inilalarawan ang ugnayang ito bilang mga kasama at magkakapatid. Ngunit may malinaw na hierarkiya, isang nakatatanda at isang nakababata. Ang mga ulat tungkol sa summit na ito ay mas madalas nang naglalarawan ng mas pantay na relasyon, isang estratehikong pakikipagsosyo sa pagitan ng mga aktor na inuuna ang kani-kanilang interes. Kung titingnan natin lampas sa mga salita, isa talaga itong pagbaba ng antas para sa Beijing. Hindi na ito ang nakatatandang kapatid ng isang Hilagang Koreang nakadepende rito, kundi estratehikong katuwang ng isang bansang mayroon na ngayong mga oportunidad sa ekonomiya. Likha man ang mga iyon ng sarili nitong ambisyon o hindi. Habang nagbago ang relasyon ng China at Hilagang Korea, mahalagang talakayin kung paano ito nakaapekto sa pandaigdigang geopolitics, lalo na sa Estados Unidos. Nakikinabang ang Beijing sa relasyon nito sa Hilagang Korea bilang panabla sa Estados Unidos. Bilang isang katuwang sa kalakalan, isa itong kapangyarihang kayang magpigil sa Pyongyang. Kaya naman, isa rin itong kasosyong kailangang mapanatili ng Washington sa panig nito. Gagana lang ang panablang yon kung kaya talagang pigilan ng Sina ang Pyongyang. Matapos magkita sina Xi at Pangulong Donald Trump noong 2026, nagkaibang bersyon ng Amerika at China tungkol sa kanilang napag-usapan, lalo na sa isyung ito. Habang sentro pa rin sa Washington ang denuklearisasyon, nilalagay naman ito ng Beijing sa gilid ng usapan. Kung nais ni Xi gamitin ang Hilagang Korea bilang pang-pressure sa mga Amerikano, pero di niya ito kontrolado, may iba pa siyang layunin sa pagbisita sa Pyongyang, bukod sa pagpapakita ng magandang relasyon. Ipinakita ang impluwensya para rin sa mga nanonood sa Washington. Magkaiba ang pagpapakitang may impluwensya at ang tunay na impluwensya. At alam ni Kim ito. Para ipakita ang punto, ginamit pa ni Kim ang kanyang mga armas. Nagpalipad ng short-range ballistic missiles ang Hilagang Korea noong huling bahagi ng Mayo bago i-anunsyo ang pagbisita. Tugma ito sa matagal na nilang pattern. Nagpapaputok sila sa dagat bago ang mahalagang pagpupulong na waring ipinapakita ng Hilagang Korea na may sarili silang oras, kahit may bisita o wala. Kung mas malaki ang kontrol ng China sa Hilagang Korea, maaring ipagpaliban o pigilin nila ang pagpapakita ng arsenal nitong mga missile. Dahil kailangan ng China ang tulong ng Korea, binaliwala na lang ang issue. Kaya ba tuton sa pamagat? Niloko ba ni Kim si Xi? Mas mahalaga ang tapat na sagot kaysa simpleng oo.
Walang totoong pakana kung saan niloko ni Kim si Xi gamit ang maling pangako. Ang nagyari ay, pag-upo ni Xi sa Pyongyang, wala nang magandang hakbang na pwedeng gawin. Ngayon, hawak na ng Hilagang Korea ang lahat ng kalamangan na nakuha mula sa pagpapadala ng mahalagang supply ng Russia at pagbibigay sa industriya ng Hilagang Korea ng pagkakataong mag-export sa iba bukod sa China. Dapat tandaan, hindi lang basta natalo ang China. Limitado ang biyayang nakuha mula sa Russia at baka malapit na itong maubos. Sa huling bahagi ng 2025, iniulat ng military intelligence ng Ukraine na malaki ang ibinaba ng padala ng mga bala ng artilyerya mula Hilagang Korea. Ayon sa ulat, bumaba na ang reserba ng Pyongyang kaya hindi na nito kayang sabayan ng produksyon at panatilihin ang imbakan ng bala. Tandaan, pagdataya ito ng gobyerno ng Ukraine at ipinahiwatig ng mga sumunod na ulat na umabot sa mataas na antas ang transportasyon sa unang bahagi ng 2026. Ipinapakita nito na ang ekonomiyang umaasa sa pagbebenta ng bala sa digmaan ng iba ay nagiging bihag ng digmaang iyon. Huminto ang pag-usad ng Russia sa digmaan noong 2026 kung saan ngayong Marso, unang beses mula kontraopensiba ng Ukraine noong 2023. Mas maraming teritoryo ang nabawi ng Kiev kaysa nawala. Nahaharap ang Russia sa paghina ng kanilang kakayahan sa artilyerya, dulot ng pagkawala o pagkasira ng kanilang mga sistema ng artilyerya. Kung walang magpapaputok ng artilyera, hindi na kailangang umangkat ng marami mula Hilagang Korea. Kaya nababawasan ng impluwensya ni Kim. Alam ito ng Hilagang Korea, kaya lumilipat sila sa paggawa ng drone at pagpapadala ng manggagawa sa mga pabrika ng Rusya. Sinisikap nitong gawing pangmatagalan ang kasunduan sa bala ng artilyerya. Doon, posibleng hindi sinasadya na maging konektado ang ekonomiya ng Hilagang Korea sa military-industrial complex ng Russia. Patuloy ang matinding pagsisikap ng Russia kahit ano ang mangyari sa digmaan dahil hindi talaga nila kayang tumigil at magmukhang susuko sa Ukraine na sinakop nila. Ang pangalawang babala ay hindi rin kaibigan ni Putin si Kim. Ginagamit niya ang Hilagang Korea tulad ng ginawa noon ng Beijing. May analyst na naniniwalang ginagamit ng Moscow ang Pyongyang bilang pang-pressure sa China para mapanatiling alanganin ang Beijing. Si Kim ay nagbabalansi sa pagitan ng dalawang mas malalaking kapangyarihan na parehong gustong gamitin siya. At ang ganitong pagbabalansi ay likas na delikado. Ang estratehiya ay nakadepende sa paniniwala ng mga patron na hindi nila kayang mawala siya. Ngunit mahirap panatilihin ito ng matagal. Ikatlong paalala, sinabi ng ilang analista na parehong may nakuha ang dalawang lider sa pagpupulong. Lehitimasyon at ugnayang hindi na nakatali sa usaping nuklear para kay Kim. Muling pinatunayan ni Xi na nananatiling pinakamahalagang kasosyong pang-ekonomiya ng Pyongyang ang China at ipinaalala sa Washington na nananatiling pangunahing manlalaro ang Beijing sa rehiyon matapos ang kanyang pagpupulong kina Trump at Putin. Epektibo pinananatili ng China ang kasalukuyang kalagayan at mangangailangan ng isang pambihirang pangyayari para sa Hilagang Korea upang maitulak ang balanse na yon lampas sa mga simbolikong kilos. Saan patutungo ang tatsulok? Makikita na ang mga susunod na galaw kung alam mo kung saan titingin. Ang unang sinyales ay sa Hulyo 2026. Diyan sasapit ang ika-65 anibersaryo ng kasunduan ng 1961. Tanong ngayon, kung may gagawin bang konkretong aksyon ang Beijing bukod sa magagandang salita? Maaring ito ay pagbebenta ng armas, isang air defense package o isang pinagsamang naval drill, mga bagay na gustong-gusto ng China na ginagawa paminsan-minsan. May tutulak nito ang balanse pabor sa China bilang pangunahing taga-suporta ng Korea, ngunit mahalaga rin ang kawalan nito. Isa pang senyales ay ang dalas ng missile test ng Hilagang Korea. Kung patuloy na maglulunsad si Kim ayon sa sarili niyang schedule, ipinapakitang mas palabas lang kaysa tunay na may bigat ang impluwensya ng Beijing. Ang digmaan ang sasagot. Kung magagawa ni Kim na gawing pangmatagalan ang minsan ng pakinabang sa artilyerya bago humupa ang labanan at lumiit ang pakinabang mula sa Rusya. Ito ang dahilan kung bakit mas mahalaga ang mga manggagawang North Korean na iniulat na patungo sa pabrika ng drone sa Russia kaysa anumang larawan mula sa summit. Patuloy na umuusad ang mga plano ng pagpapalawak ng militar ng China sa isang kahangahangang bilis dahil desperado ang Beijing na mapaliit ang agwat nila ng Estados Unidos bago pa man magkaroon ng posibleng labanan sa pagitan ng dalawang superpower.
Naitayo na nito ang pinakamalaking hukbong dagat at hukbong lupa sa mundo. At madalas ipakita ang pinakabagong inobasyon mula AI swarm drone hanggang hypersonic na misil. Pero habang nagmamadali ang Beijing na makahabol, hindi naman basta-basta nagpapahuli ang US. Patuloy itong gumagawa ng pagbabago para mapanatili ang pagiging pinakamakapangyarihang puwersang militar sa mundo. Isa sa mga pagbabagong ito ay malaking problema para sa Navy ng China dahil nagawang hindi nakikitang tagawasak ng flota ng US ang B-2 Spirit na kayang pabagsakin ang puwersa pandagat ng Beijing mula daan-daang milyo ang layo. Pinaka-iconic na bomber ang B-2, kaya hindi na ito kailangang ipakilala pa. Ang kakaibang disenyo ng Flying Wing ay madaling makilala at ang natatanging stealth capabilities nito ang dahilan kung bakit ito isa sa pinaka-epektibo at kinatatakotang sasakyang panghimpapawid. Kayang makapasok sa airspace ng kalaban nang di namamalayan, maraming beses nang napatunayan ng eroplanong ito ang husay nito at gumanap ito ng pangunahing papel sa maraming labanan. Mula nang pumasok sa serbisyo noong 1997. Ginamit ito sa digmaan sa Kosovo noong 1999 halimbawa, pati na rin sa mga digmaan sa Iraq, Afghanistan, Libya at Yemen, at kamakailan lang sa Iran. Kadalasang ginagamit ang B-2 para umatake sa mga target sa lupa gaya ng mga pasilidad militar ng Serbia sa Kosovo, kuta ng Taliban sa Afghanistan, at underground na pasilidad nuklear sa Iran. Napatunay ang epektibo ito sa pagsira ng bunker, base at depensa sa himpapawid. Ngunit hindi ito itinuring na seryosong sandata laban sa mga barko. Kahit na may potensyal itong wasakin ang mga barkong pandigma at iba pang kagamitan ng hukbong dagat dahil sa malaki nitong kakayahang magdala ng armas, kahangahangang abot at kakayahang magtago, palaging may isang malaking problema na pumipigil sa B-2. Ang kakulangan ng mga munisyong pandagat. Kung gusto ng US bombahin ang barkong pandigma gamit ang B-2 noon, umaasa sila sa gravity-driven smart bomb gaya ng GBU-31 JDAM. Para tamaan ng B-2 ang gumagalaw na barkong pandigma gamit ang JJDAM, kailangan nitong lumipad halos direkta sa ibabaw ng target bago ihulog ang bomba. Kahit na ang B-2 ay may napaka-advanced na stealth features, ang paglipad ng sobrang lapit sa mga barko ng kalaban ay maaari pa ring maging napakadelikadong galaw na posibleng maglantad sa bomber sa iba't ibang radar at integrated air defense systems. Bukod pa rito, kahit na sobrang tumpak nila laban sa mga nakapirming target, kulang ang JJDAMs sa mga kinakailangang bahagi tulad ng infrared seeker heads at aktibong radar systems para aktibong matunton at sundan ang mga barko ng kalaban sa dagat. Dahil sa limitasyong ito, kadalasang pangalawa lang ang B-2 sa mga misyong laban sa mga target sa dagat. Mas ginagamit ang B-1 B Lancer. Noong 2025, binago ng militar ng US ang kanilang estratehiya. Nung huling bahagi ng Abril, malapit sa Eglin Air Force Base sa Hilagang Kanlurang, Florida, naghulog ang B-2 bomber ng 500 pound na sandatang pandagat na quick sink sa isang pagsubok. Ang quick sink ay isang binagong JJDAM na dinisenyo para sa mga target sa dagat at napaka-epektibo sa operasyon. Una, tinutukoy ang target gamit ang maritime patrol at reconnaissance aircraft gaya ng P-8 Poseidon na nagbibigay ng coordinates sa strike aircraft tulad ng B. 2. Bomber. Lalapit ang bomber sa target at ihuhulog ang kargamento mula sa itaas. Tulad ng JJDAM, ang quick sink ay gumagamit ng GPS at inertial navigation systems para maabot ang huling lokasyon ng target. Kapag nasa abot na, gagana ang imaging infrared seeker ng bomba na may Weapon Open Systems Architecture o WOSA para igiya ito papunta sa target nito. Tinitingnan nito ang paligid. Hinahanap ang barkong kapareho ng laki at thermal signature ng target at nagbibigay ng mga pagwawasto ng kurso ng real time para masundan ang sasakyang dagat habang gumagalaw.
Pero ang quicksink ay hindi simpleng bumabangga sa gilid ng target nito o tumatama rito mula sa itaas. Sa halip, sumisisid ito sa tubig sa tabi ng barko at sumasabog sa tabi ng hull gamit ang delayed action fuse. Ang pagsabog na dulot nito ay lumilika ng malakas na shockwave na karaniwang sapat na lakas para maiangat ang hull ng barko mula sa tubig at butasin ang ilalim nito. Sa madaling salita, nababali nito ang likod ng barko na kadalasan ay nauuwi sa paglubog nito sa loob lamang ng ilang segundo. Kaya tinawag itong quicksink. Malaking balita noon nang ibalita ni General David Alvin, hepe ng US Air Force, sa X na nagpakawala sila ng bagong quicksink na sandata na nagpapahusay sa kakayahan nilang tamaan ang mga sasakyang pandagat na kahintuman o gumagalaw. Ito ay game changer para sa Department of Defense at ito mismo ang ibig sabihin ni Pangulong Donald Trump sa kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Nalutas nito ang dati ng problema ng B-2 na hindi ito maasahang makatama sa mga gumagalaw na target sa dagat at malaking upgrade ito sa kakayahan ng bomber. Noon pa man, may eksperto nang nagdududa sa bisa ng quicksink laban sa hukbong dagat ng China dahil sa laki at makabagong air defense nito. Si Tom Shugart, dating opisyal ng submarine warfare ng US Navy at senior fellow sa Center for a New American Society, ay nagsabing magugulat siya kung ipagsapanganib ng militar ng US na paliparin ang B-2 bomber malapit sa barkong pandigma ng China para maghulog ng ganitong bomba. Dagdag pa niya, sigurado ba tayo ng 1,000% na hindi mahahalata ng kanilang mga air defense system? Inulit din ng ibang eksperto sa militar ang tanong na bagamat natuwa sa dagdag na arsenal ng B-2, nag-aalala kung baka hindi ito ganang maging kapakipakinabang sa posibleng labanan kontra China dahil ang bawat B-2 ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $2 billion at 19 lang ang mga bomber na ito na nasa serbisyo. Makatuwiran lang na mag-atubili ang Air Force na ilagay ang ganong kabihira at kahalagang kagamitan sa hindi kailangang mapanganib na sitwasyon. Kung may iba pang mas makatuwirang alternatibo na maaari pang gamitin, sa madaling salita, ang pagdagdag ng quicksink ay tiyak na isang hakbang sa tamang direksyon. Pero marahil, hindi pa ito sapat na malaking hakbang para magkaroon ng tunay na pagbabago. Buti na lang, hindi pa doon nagtapos ang US. Sa likod ng mga pangyayari, ang militar ay gumagawa ng isa pang dagdag sa arsenal ng B-2 Spirit. Isa na magtataas pa, lalo sa kakayahan nito. Isa na magdadala sa itong alamat na eroplano sa mas mataas pang antas ng kahusayan sa operasyon at magpapabago rito bilang perpektong panlaban sa mabilis na lumalawak na puwersang pandagat ng China. Ang AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile o LRAASM ay isang air-launched na anti-ship cruise missile na dinevelop ng Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA noong dekada 2010 at opisyal na pumasok sa serbisyo noong 2018 kasama ng US Air Force at Navy. May tinatayang haba na 14 na talampakan o 4 tuldok 26 metro, may pakpak na may sukat na 8 talampakan at 10 pulgada o 2 tuldok 7 metro at may bigat na 2,700 at 60 libra o 1,200 at 50 kilo. Ang LRAASM ay isa sa pinaka-advanced na anti-ship na munition na umiiral na yon. Pinapagana ito ng Williams F-100 at 7 WRF-100 at 7 WR-100 at 5 turbofan engine na nagbibigay daan dito na maabot ang mataas na subsonic na bilis na humigit kumulang Mach 0.600 at 70 milya bawat oras o 1,100 at 11 kilometro bawat oras. At ipinagmamalaki nito ang operational range na umaabot hanggang 500 nautical miles o 900 at 26 na kilometro. Sa tulong ng GPS, inertial navigation, infrared at electro-optical sensors, pati AI guidance, eksaktong tumatama ang LRAASM sa loob ng mas mababa sa 10 talampakan o 3 metro mula sa target sa bawat pagkakataon. Dahil sa 1,000 pound, 453 kg, WDU 42, He Blast Fragmentation Warhead,
May sapat itong lakas para wasakin kahit ang pinakamalalaking modernong barkong pandigma kasama ang cruiser at destroyer. Bukod dito, gumagamit din ang LRA-ASM ng stealth technology na tulad ng sa mga eroplano gaya ng B-2. May low observable airframe ito na may mababang radar cross-section, kaya mas mahirap ma-detect habang lumilipad sa teritoryong kontrolado ng kalaban. Gumagamit din ito ng passive electronic support At RF sensors para matukoy ang mga target nang hindi naglalabas ng madaling matukoy na signal habang papalapit. Dahil sa mga katangiang ito, ang LRA-ASM ay malaking banta kahit sa pinakamalalakas na hukbong dagat sa mundo. Pero sa unang ilang taon ng pagkakabuo nito, maari lamang itong ilunsad mula sa iilang piling plataporma, kabilang ang BE sa Lancer FA, 18 EF Super Hornet at F-35 Lightning II. Noong Hunyo 2026 opisyal nang isinama ang B-2 Spirit sa listahan. Bago natin talakayin kung paano at ano ang ibig sabihin nito, Ang The Military Show ang maghahatid ng buong larawan, hindi lang ng mga headline. Mag-subscribe para manatiling nauuna sa takbo ng mga pangyayari. Noong Hunyo 29, 2026, naglabas ang United States Air Force Global Strike Command ng nakakagulat na ulat na nagsiwalat na nagsagawa ang Pacific Air Forces ng isang live-fire sinking exercise gamit ang B-2 Spirit at isang long-range anti-ship missile. Naganap ang pagsasanay sa hilaga ng Mariana Islands, malapit sa Guam, teritoryong pulo ng US na isa sa pinakamahalagang estratehikong sentro ng Amerika sa kanlurang Pasipiko. Bahagi ito ng Valiant Shield. 26 ang pinakabagong edisyon ng malalaking Valiant Shield Wargames ng US sa Karagatang Pasipiko na nagsimula noong 2006. Ayon sa detalyadong ulat ng kaganapan, ang pagsasanay ay kinabibilangan ng pagpapaputok ng B-2 ng isang LRA-ASM sa USS Juneau, isang Austin-class amphibious transport dock na itinayo noong 1965 at inilunsad noong 1966. Tinaguriang Mighty J, ang Juno ay sumabak sa maraming deployment sa digmaang Vietnam at naging bahagi rin ng Operation Desert Shield at Desert Storm noong digmaang Iraq. Matapos ang dekada ng serbisyo, inalis sa serbisyo ang amphibious transport dock noong 2008 at napiling target na lulubugin sa Valiant Shield noong 2026. Kinamaan ito ng Harpoon missile mula sa Navy P-8A Poseidon, ng torpedo mula sa isang submarinong Hapones at ng LRA-ASM ng B-2. Kaya lumubog ito sa kailaliman ng Pasipiko at hindi na muling nakita. Ito ay isang malaking hakbang pasulong para sa B-2 at talagang nakapagbibigay kumpiyansa mula sa pananaw ng US na makita na naging matagumpay ang pagsubok na ito. Pinatutunayan nitong kayang lagyan ng LRA-ASM ang B-2 at mapagkakatiwala ang gamitin ang mga ito ng epektibo para mapinsala at wasakin ang mga target pandagat. Mahalaga ito sa pagtulong sa US na maghanda sa posibleng sagupaan laban sa China. Ayon kay General Kevin B. Schneider, Commander ng Pacific Air Forces, ipinapakita ng kahangahangang pagganap ng B-2 ang dedikasyon ng US military sa pagiging adaptable at flexible sa harap ng mga bagong hamon sa seguridad. Sa pagtuon sa counter-maritime strike operations, mapapanatili natin ang kalamangan, mapoprotektahan ng interes ng bansa at masisiguro ang malaya at bukas na Pasipiko para sa pandaigdigang seguridad. Mas malaki itong upgrade kumpara sa QuickSync dahil sa ilang mahahalagang dahilan. Marahil, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang abot o range. Ang problema sa QuickSync at ibang bomba, kailangan itong ihulog ng medyo malapit sa target. Kahit may stealth na eroplano tulad ng B-2, habang lumalapit ka sa kalaban, tumataas ang tsansang madiskubre at paputukan ka. Inaalis ng LRA-ASM ang panganib na ito. Dahil sa hanggang 500 nautical miles na operational range, kaya itong ilunsad mula sa ligtas na distansya. Sa teorya, pwedeng i-deploy ng US Air Force ang B-2 bomber fleet sa mas ligtas na lugar. Daang-daang milya mula sa baybayin ng China, sa itaas ng South China Sea, East China Sea, o kahit ng Philippine Sea, at magpaputok ng LRA-ASMS direkta sa alinman,
sa 3 fleet headquarters ng People's Liberation Navy sa Qingdao, Hilaga, Ningbo, Silangan, at Jiangjiang, Timog. Dahil halos di makita sa ere ang B-2, mahirap para sa radar at depensa ng China matukoy ang mga eroplanong ito habang lumalapit. Pagkatapos ilabas ang kargamento, mabilis na atras ang mga B-2 agad na mawawala sa paningin at babalik sa Guam o iba pang himpilang panghimpapawid ng Amerika sa mga lugar gaya ng Japan, South Korea at teritoryo ng karagatang Indiano na Diego Garcia. Ang problema sa pagpapalipad ng misil mula malayo ay binibigyan nito ng mas maraming oras ang kalaban para makareact gamit ang radar at depensa. Kaya mas madaling matukoy at mapigilan ang misil bago tumama sa target. Buti na lang, handang-handa rin ng LRAASM para harapin ang hamon na yon. Dahil sa mababang stealth profile nito, mas mataas ang tsansa nitong makalusot kahit sa mas mahigpit na anti-access at aerial denial networks. Dahil sa autonomous na kakayahan at passive sensor technology nito, mahirap itong matukoy habang lumalapit sa target. Kadalasan, ang mga missile na ito ay hindi naglalabas ng anumang malalaking nadidetect na signal hanggang sa terminal phase ng kanilang paglipad. At sa puntong yon, kadalasan ay huli na para sa kalaban na makagawa ng kahit ano tungkol dito. May ilan sa pinakaabanting air defense system sa mundo ang Beijing, ngunit minsan ay napagdudahan ang pagiging maaasahan nito. Gayunpaman, kaya pa rin itong matukoy at pabagsakin ang ilang missile bago tamaan ang mga barkong pandigma ng PLA. Tinatayan ng mga eksperto na kayang magdala ang B-2 ng hanggang 16 na LRASM ng sabay-sabay. Dahil sa malalawak nitong internal weapons buy, pwedeng bantaan ng isang bomber ang 16 na barkong pandigma sabay-sabay. Isang salbo lang, kaya nang puksain ng buong Surface Action Group ng PLA. Pwede ring magpaputok ng mga misail sa mga high-value target tulad ng Type 0 55 class destroyers na kabilang sa pinakamahusay sa mundo. May 112 vertical launch cells ito. O kaya isa sa dumaraming koleksyon ng mga aircraft carrier ng Beijing. Kahit may ilang missile na masabat, mataas pa rin ang posibilidad na may makalusot. Dahil sa advanced sensors at AI guidance systems na kayang magwasto ng direksyon at gumawa ng evasive maneuver sa air. Kapag pinakawalan bilang grupo, kayang mag-ugnayan at magbahagi ng datos ng mga LRASM gamit ang secure na data link para mapino ang flight path at makaiwas sa depensa ng kalaban. Gumagamit din sila ng sea-skimming flight profile sa huling lapit, kaya mas mahirap silang matukoy at pabagsakin. Dahil sa infrared imaging, natatamaan nila ang pinakamahinang bahagi ng barko ng kalaban. Kaya bawat tama ay mataas ang tsansang magpalubog ng barko. Batay sa datos ng Kagawaran ng Tanggulang Pambansa ng Estados Unidos, may 370 barkong pandigma ang China at patuloy pang lumalawak taon-taon ang hukbong dagat nito na inaasahang aabot sa 400 at 35 barko ang kanilang hukbong dagat pangdating ng 2030. Kung harapin ng hukbong dagat ang mga Amerikanong B-2 bomber na may buong kargamento ng mga long-range anti-ship missile, posibleng mabilis mabawasan ang kanilang bilang. Kumikilos ang Estados Unidos para siguraduhin may higit pa sa sapat silang mga misail para bantaan hindi lang ang bahagi ng armada ng Beijing, kundi ang buong hukbong dagat nito. Noong Abril 2026, lumabas sa balita na plano ng Navy gumastos ng halos $1 bilyong para sa produksyon ng LRASM. Hindi ito one-time lang, kundi bahagi ng mas malaking trend. Kasama sa budget request ng Navy para sa FY 2026, ang humigit kumulang $1 bilyong para bumili ng 200 LRASM na malaking pantaas kumpara sa 91 missile na binili nila noong FY 2024. Ang budget request para sa FY 2027 na isinumitay sa Kongreso ay may pondo para sa 100 at 77 missile na nagkakahalaga ng humigit kumulang $707 milyong. 3 taon ng sunod-sunod na bumibili ng ilan sa pinaka-advanced at mabisang anti-ship missile sa malaking dami. Malinaw at malakas ang mensaheng ito para sa Beijing at iba pang kaaway ng Amerika sa mundo. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga barkong pandigma ang itinatayo ninyo, gaano kalaki ang inyong mga hukbong dagat, o gaano kalakas ang puwersang sinusubukan ninyong ipalaganap sa ibayong dagat,
ang militar ng US ay laging may kalamangan. Lagi nitong magkakaroon ng mga bala at armas na kailangan para palubugin ang inyong mga barko sa kailaliman ng dagat. At wala kayong magagawa para pigilan yon. Kahit pa mag-invest kayo sa mas malalaki at mas magagandang depensa, sapat na katalino ang mga missile na ito para makaiwas sa mga yon. Kahit pa pagpatung-patungin ninyo ang mga depensang yon, sapat ang dami ng missile ng US para daigin ang mga yon. Kahit subukan ninyong puntiryahin ang mga platapormang paglulunsaran at pigilan ang paglulunsad ng missile mula sa umpisa, kaya pa rin ng US magpalipad gamit ang isa sa pinakamahusay nilang stealth bomber na halos imposibleng matukoy kahit nasa himpapawid ninyo. Sa madaling salita, naiisip na ng militar ng US ang lahat. Nasaklaw nila ang bawat aspeto at narespondehan ang bawat posibilidad. Pinagsaman ang pinakamahusay na missile at plataporma na gawa nilang pinakamalakas na tagapagwasak ng armada. At ang pinaka-nakakamanghang bahagi ay maaari pa nitong dalhin ang konseptong ito sa mas mataas pang antas. May posibilidad na ang BB-21 Raider, kahalili ng BB-2 ay kaya ring maglunsad ng long-range anti-ship missiles. Kaya mas marami at advanced na stealth launching platforms ang Air Force. Matagal namang nababahala ang marami sa mabilis na paglago ng hukbong dagat ng China at nawaring hindi makasabay ang US sa pambihirang bilis ng paggawa ng barko ng Beijing. Sa loob ng ilang dekada, nag-invest ang China ng bilyon-bilyong dolyar sa modernisasyon ng kanilang militar. Ginawa-nawa nito ang lahat para bumuo ng puwersang pandigma na kayang hamunin ang pinakamalaking karibal, ang Estados Unidos ng Amerika. Madalas ipadyabang ng mga opisyal nito ang kanilang pinakabagong mga sistema ng missile at ipinagmamalaki ang kanilang nangungunang puwersa sa mundo. Umaasang magdudulot ito ng takot sa puso ng kanilang mga kaaway at tatakutin ang sinumang bansa na maglalakas loob na sumuway sa kanila. Ngunit sa likod ng pagbubuladas at pagmamayabang ng Beijing ay may mas mabigat na katotohanan. Ang militar ng China ay hindi kasing lakas ng ipinapakita nila. Kahit walang pinaputok na bala, paulit-ulit na sinira ng US ang mga estratehiya ng militar ng China at pinanghinaan sila ng loob. Kaya napipilitang bumalik ang Beijing sa simula. Nangyari ito noong dekada 90 at dekada 2000. Nangyayari na naman ito habang nag-uusap tayo. Iyan ang argumento na inilalahad sa isang matinding ulat na isinulat ni Miles Yu, Senior Fellow at Direktor ng China Center sa Hudson Institute, bilang dating tagapayo sa patakaran sa China ng gobyerno ng US, at inilaan ang kanyang buhay sa pag-aaral ng militar at estratehikong kultura ng China. Si Yu ay isa sa mga nangungguna sa larangang ito. Kapag nagsalita siya, pinakikinggan siya ng mga tao. At nung Marso ng 2026, napagpasyahan niya na ang mga desisyon ng militar ng China ay reaktibo, hindi proaktibo. Ipinaliwanag niya na ang buong estratehiya nito sa pamumuhunan sa depensa ay direktang nakadepende sa mga kilos ng Estados Unidos sa halip na sa sarili nitong inisyatiba. Tuwing nagpapakita ng lakas militar ang Estados Unidos, nagkakataranta, nagsasagawa ng purga, at lubos na nawawalan ng katatagan ang Beijing habang napagtatanto ang kanilang pagkahuhuli. Gaya ng sinabi ni Yu, mula sa digmaan sa Persian Gulf hanggang sa mga kamakailang alitan na kinasasangkutan ng Iran at Venezuela. Inilalantad ng dominasyon ng Amerika sa digmaan ang mga kahinaan ng industriyang militar ng China na paulit-ulit na nagtutulak sa minadaling modernisasyon, panloob na krisis at mga purgang pampulitika. Hindi na kailangang direktang atakihin ng US ang China para patunayang mas malakas ito sa China. Basta nagpapatuloy lang ito sa mga operasyon sa mga lugar tulad ng Latin America at gitnang silangan, mabilis na nakakamit ang layunin at ginagamit ang makabagong teknolohiya ng militar sa labanan para patunayan ang halaga nito. Pinagmamasdan ng China ang mga pangyayari at nakikita kung paano nilulupig ng lakas militar ng Amerika ang mga kalaban nito. Nakikita nito na ang mga puwersa ng US ay kumikilos ng may pambihirang kahusayan, kaya madalas ay napakaliit lang ng kanilang mga pagkalugi. Kahit pa nagsasagawa sila ng mga opensibang operasyon sa pinakamapanganib na mga teritoryo tulad ng digmaan sa Iran noong 2026. Kapag nakita ito ng Beijing, natatakot sila. Binanggit ni Yu ang ilang mahahalagang halimbawa ng ganitong patoy ng aksyon. Ang una ay ang Gulf War noong 1991.
Hindi mahalaga ang papel ng China sa labanan. Pagkatapos ng digmaan, nalamang nilabag nito ang mga resolusyon ng United Nations sa muling pag-armas sa Iraq. Pero noong mismong digmaan, mariing kinondena ng China ang pananakop ng Iraq sa Kuwait at nagpakita ng suporta sa mga puwersa ng koalisyon na kinabibilangan ng US, United Kingdom, France at marami pang ibang bansa sa kanluran. Pati na rin mga bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kahit walang sariling tropa sa lupa, sinubaybayan ng mabuti ng China ang labanan at natuto ng mga aral na huhubog sa kanilang militar sa mga susunod na taon. Nung nagsimula ang digmaan, karamihan sa mundo, pati China, ay inaasahan ang matagal na labanan. Malaki ang hukbo ng Iraq, may libu-libong tangke, napakalawak na network ng depensang panghimpapawid at maraming taong karanasan sa labanan matapos ang digmaan laban sa Iran. Inaasahan na magiging mahirap itong talunin kahit para sa US at mga kaalyado nito. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat dahil pinasimulan ng US ang isang bagong panahon ng bigmaan. Ang kanilang makabagong stealth aircraft ay nakalusot sa depensa ng Iraq nang hindi napapansin. Tumama ng eksakto ang precision-guided na sandata sa mga target nila. Sa maikling panahon, napakaraming asset militar ng Iraq ang nawasak habang umasa ang US sa makabagong teknolohiya, satellite, surveillance plane at command network para magkaroon ng kontrol sa larangan ng labanan. Sa loob ng ilang linggo, halos hindi na gumagana ang isa sa pinakamalakas na militar noon. Sa Beijing, nabahala ang mga opisyal ng China sa mga pangyayari. Hindi dahil may direktang interes sila sa nangyari sa Iraq, kundi dahil nasasaksihan nila ang uri ng digmaang hindi pa nila kayang harapin. Tinalikuran ng US ang mga taktika noong Cold War at bumuo ng mas moderno at episyenteng mga estratehiya gamit ang mga precision weapon, stealth system at real-time na kaalaman sa sitwasyon. Hindi na batayan ng tagumpay sa digmaan kung sino ang may pinakamaraming sundalo o pinakamagandang tangke. Nagbabo ito at naging mas komplikado at ang impormasyon ang naging sentro nito. Pinapatunayan ng US na posible nang mangibabaw sa labanan gamit ang datos. Malinaw at kitang-kita ang naging konklusyon ng China. Ang hukbong bayan ng pagpapalaya ng China o PLA ay itinayo para sa isang mundong wala na ngayon. At kung sakaling kailangan nitong harapin ang US, halos wala itong pag-asang magtagumpay. Kailangan nitong magbago agad. Kaya ayon sa teorya ni Yu, tumugon ang China sa mga kilos ng Amerika sa mga sumunod na taon sa pamamagitan ng malawakang modernisasyon. Nagpanaliksik ito at gumawa ng mas makapangyarihan at eksaktong misil at inilaan ang malaking bahagi ng budget sa depensa para sa electronics at cyber warfare. Ginawa noon ang kailangan para mapaliit ang agwat nila sa US. At hindi ito isang minsang insidente lang. Tulad ng binanggit pa ni Yu, ang pambobomba ng US noong 1900 sa Embahada ng China sa Belgrade at ang insidente ng EP-3 noong 2001 ay lalo pang nagpatunay sa kahinaan ng PLA. Kaya't bumilis ang pamumuhunan sa aerospace, cyberspace at anti-access na kakayahan. Paulit-ulit, tuwing nagtatagumpay ang US sa anumang malaking aksyong militar o operasyon, pareho lagi ang tugon ng China. Sinusubukan nitong humabol. Sa paningin ng mga tagalabas, mukhang ambisyoso at kahanga-hanga ang mga pagsisikap ng Beijing. Habang lumilipas ang mga taon, nakita nating inilulunsad mula sa mga pantalan ng China ang malalaking bagong barkong pandigma. Pumasok sa serbisyo ang mga advanced na fighter jet at nagtakda ng bagong mga pamantayan sa performance ang mga ballistic missile program. Muling inayos at nirestruktura ang iba't ibang sangay ng militar para matugunan ang nagbabagong pangangailangan ng modernong digmaan. Ang PLA ay nagmula sa isang luma at nakatuon lamang sa dami ng tauhan at laki ng mga plota, patungo sa isang mas sopistikadong hukbo na may tila makabagong mga missile system at patuloy na umuunlad na kakayahan sa cyber. Pero ayon kay Yu, may ilang pangunahing pagkukulang sa paraan ng pagkuha ng China ng mga pagbabagong ito. Laging minamadali ng China ang modernisasyon ng militar nila. Kaya ayaw nilang maglaan ng oras para paunlarin ang mga bagong kakayahan sa loob ng bansa
at unti-unti sa paglipas ng mga taon. Hindi ito handang maglaan ng oras at pagsisikap tulad ng US para planuhin, pagandahin ang disenyo, pagdaanan ng mga taon ng paulit-ulit na pagsubok at pagkakamali, at tanggapin ang kabiguan bilang bahagi ng proseso. Nais lang nitong pabilisin ang inobasyon nila. Para magawa yon, umasa ito sa pagkuha ng banyagang teknolohiya at reverse engineering ng mga umiiral ng disenyo. Sa ilang pagkakataon, gumamit pa nga ang Beijing ng mga tusong taktika tulad ng espiyahing industrial para malaman ang tungkol sa mga banyagang kagamitang militar at pagkatapos ay subukang kopyahin ang mga ito. Ibig sabihin, kahit panlabas lang, napalit nito ang agwat nila sa Amerika ng mas mabilis. Pero may malaking pagkakaiba ang pagkuha ng teknolohiya at ang tunay na pagmaster nito na siyang nagdadala sa atin sa pangalawang kahinaan na binigyang din ni Yu sa kanyang ulat. Maaring may bagong missile, jet, at kagamitan ang Tsina sa kanilang parada militar. Pero hindi ibig sabihin na taglay na nila ang batayang katumpakan sa engineering at agham ng materyales na kailangan para sa pare-parehong pagganap. Sa madaling salita, meron silang teknolohiya pero wala silang sapat na kaalaman para tunay na mapakinabangan ito ng lubusan. Ngayon, ang ikatlong issue ay tungkol sa patakaran ng China sa Military Civil Fusion o MCF na ginawa para pagdugtungin ang mga puwang at alisin ang mga hadlang sa pagitan ng sibilyang pananaliksik, mga komersyal na sektor at ng military-industrial complex nito. Sa papel, matalino ang ideyang ito at layunin nitong tiyakin na halos lahat ng inobasyon sa sibilyan, gaya ng AI, quantum computers at semiconductors, ay magamit din sa militar. Ibig sabihin, lahat ng organisasyon sa China, estado, pribado o dayuhan, ay legal na obligadong magbigay ng datos sa militar kapag hiniling. Ayon kay Yu, nagdulot ang pulisya nito ng korupsyon at hindi pagiging epektibo sa depensa na nagbunga ng pinakamalalang epekto, ang pagdududa sa kalidad at pagiging maaasahan ng sandata ng PLA. Sandali lang, bago tayo lumalim pa, nanonood ka ngayon ng The Military Show at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon. Bagaman layunin ng MCF policy na gawing mas malaki at mas mahusay kaysa dati ang militar ng China, nagdala naman ito ng mga nakalalasong bagong problemang halos imposibleng lutasin na may mapanirang at pangmatagalang epekto sa seguridad ng bansa at kakayahan nitong magpakita ng puwersa sa labas ng bansa sa hinaharap. Heto kung bakit. Nang pinagsama ng China ang militar at sibilyang sektor, mas lalo nitong pinasok ang politika sa PLA kaysa dati. Sa sentralisadong politika, ayaw ng mga makapangyarihan ng masamang balita. Mas gusto nila ang ulap ng pag-unlad at tagumpay kaysa pagkukulang at kabiguan. Bilang direktang resulta nito, nagsisimulang mabuo ang isang kultura kung saan tinatago ang mga problema, minamaliit ang mga kakulangan, at ang mga leader ay nakakatanggap lamang ng mga ulat na nakatuon lang sa mga bagay na maayos, na lubusang iniiwasan ang pagbanggit ng mga hamon at kakulangan. Sa mundo ng militar, napakadelikado ng ganitong uri ng kultura. Maaaring makagawa ng bagong sistema ng armas na may potensyal, ngunit marami pa ring depekto sa disenyo na maaaring magdulot ng pagiging walang silbi sa totoong labanan. Dahil takot ang mga tao magbigay ng negatibo sa boss, hindi nila pinapansin ang mga problema at puro magagandang ulat lang ang binabahagi. Ipinagmamalaki nilang perpekto, revolusyonaryo, at walang kapantayang sistema, handang gamitin sa labanan para ipakita ang lakas ng TLA. Dahil dito, ang mga pinuring ngunit di perpektong sistema ay pinapasok sa serbisyo militar o ibinibenta sa ibang bansa. At kapag aktual ng isinasabak, lumalabas ang lahat nilang kapintasan na nakikita ng lahat. Ayon kay Yu, ang sistemang pampulitika na batay sa propaganda ay nagdudulot ng pagmamalabis at panlilinlang sa sarili. Tinatago ang mga kakulangan hanggang lumabas ang mga ito sa aktual na operasyon. At kapag nabunyag na ang mga kakulangang iyon, tila palaging pareho ang reaksyon ng China. Isang malawakang paglilinis o purge. Kapag ang sistemang dapat sana'y pambihira ay napatunayang mababa sa pamantayan, nagsasagawa ang CCP ng investigasyon, kadalasang tinutukoy bilang paglilinis ng katiwalian sa depensa ng bansa. Hindi maiwasan
Matapos ang ilang linggo o buwan ng investigasyon, nawawalan ng kapangyarihan ang mga nasa posisyon. Pinagbibitiw o sa pilitang inaalis sa pwesto ang mga opisyal ng militar. Ang mga ehekutibo sa depensa ay biglang nawawala sa publiko. At ang investigasyon sa mga problema sa CCP at PLA ay nagmumukhang simpleng paghanap ng bagong masisisi ng gobyerno. Ayon kay Yu, nagreresulta ito sa siklo kung saan ang politikal na paglilinis ang humahalili sa technical na reforma. Sa halip na tugunan ang ugat ng problema, basta na lang sinisibak ng CCP ang ilang tao at bumabalik agad sa dati nilang paraan hanggang sa dumating ang susunod na malaking pagkabigo at uulitin na naman nila ang lahat. Hindi lang ito nakakatawang siklo, kundi mapanira rin. Tuwing nagsasagawa ng purge ang CCP, kahit na natatanggal nila ang ilang tiwaling opisyal dito at doon, tinatanggal din nila ang mga taong may taon o dekada ng karanasan at kaalaman. Sa ganitong paraan, pinapahina nila ang sariling kakayahan matuto at mag-improve. Habang umuulit ang siklo, lalong lumalala ito, sabi ni Yu. At nagiging mas delikado ang inobasyon. Mas peligroso na ang katotohanan kaysa pagkakamali. Ito ang dahilan kung bakit hindi na kailangang magpaputok ng niisang bala ang Amerika para ma-pressure ang PLA. Hindi rin ito kailangan ng anumang direktang komprontasyon sa Beijing para ipakita ang lakas ng militar nito. Kailangan lang nilang ipakita ang kanilang galing sa bawat pagkakataon. Dahil alam nilang ang sistema ng China ay matatakot at magwawasak sa sarili pagkatapos nito. Noong 2026, ilang ulit na patunayan ng Amerika ang kanilang husay at nakita rin natin ang siklo ng pagsera ng China sa sarili nito gaya ng inaasahan. Noong Enero, halimbawa, isinagawa ng Amerika ang Operation Absolute Resolve sa loob lamang ng isang gabi sa wala pang 3 oras, kung magiging eksakto. Binomba ng mga puwersa ng Amerika ang mga infrastruktura sa hilagang bahagi ng Venezuela. Winasak ang mga sistema ng depensa sa himpapawid at dinakip ang Pangulo ng bansa, si Nicolas Maduro, mula sa isang pinatibay na kampo sa Caracas. Walang nasawi sa panig ng Amerika sa tagumpay na ito. Pagsapit ng Pebrero, kasama ang Israel, naglunsad ang Amerika ng digmaan laban sa Iran. Mabilis at makapangyarihang kampanya ng pambobomba ang isinagawa rito, na kumitil sa karamihan ng liderato ng bansa, kabilang ang dating pinakamataas na pinuno, at sumira sa maraming sistema ng depensa, base ng misil at iba pang mahalagang target. Nagpatuloy sila sa naval blockade sa Strait of Hormuz, winasak ang karamihan ng puwersa ng Iran at napigilan ang maraming pag-atake na may kaunting kaswalti lang. Sa mga labanan ding ito, umaasa ang mga kalaban ng Amerika na Venezuela at Iran sa mga kagamitang mula China tulad ng plataporma ng misil, radar at air defense network. Ayon kay Yu, palaging pumapalya ang mga kagamitang ito laban sa advanced na stealth at electronic warfare ng US. Ito rin ang mga sistemang ipinagmamalaki sa China na kayang harapin ang pinakabago at pinakamatitinding banta kahit sa ilalim ng matinding presyon. Ngunit bumagsak silang lahat sa unang pagsubok. Ang pangunahing HQ, Xi'an-B Air Defense System na sinasabing ginagamit sa Iran halimbawa, ay nabigong harangin ang mga eroplanong Amerikano o Israeli. Ang mga YLC-8B radar ng China ay napatunayang halos walang silbi rin at agad na nawala sa mapa. Kahit nag-deploy ang Iran ng supersonic CM-300 at 2 anti-ship missiles mula China, hindi pa rin tumama ang mga ito sa kanilang mga target. Dahil sa mga kabigong ito, nararapat na nagsagawa ang CCP ng masusing pagsusuri kung paano at bakit napakataas ng naging pagtataya sa mga sistemang sandata na ito, pero hindi natugunan ang inaasahan. Sa halip, ginawa nito ang nakasanayan na nitong gawin, isa na namang paglilinis o purge. Gaya ng paliwanag ni Yu, maraming matataas na opisyal ng PLA ang ginawang parang hindi na umiiral at nawala sa mata ng publiko. Kabilang na ang mga personalidad sa pinakamataas na antas ng pamumuno. Maraming batikang general ng militar ang basta na lang hindi na nagpakita sa publiko at sa mga pagtitipong pampulitika at tinatayang 2 katlo ng Central Military Commission ng bansa. Ang pinakamataas na otoridad ng militar sa China ay tinanggal sa kanilang mga posisyon simula pa noong umpisa ng taon. Ramdam din ng mga siyentipiko at industriya ang epekto ng paglilinis. Binanggit ni Yu sina Hu Yongming,
nawanggunang siyentipiko sa Naval Aviation at Carrier Development, at Yang Wei, pangunahing taga-disenyo ng Advanced Fighter Aircraft ng China. Iba pang mahahalagang personalidad na natanggal ay sina Hua Wei Yiyin, isang mananaliksik ng depensang missile, at Wu Manqing, isang espesyalista sa radar at contra-stealth. May ilang opisyal pa na mabigat ang naging pag-uusig, tulad ni Tan Ruisong, chairman ng Aviation Industry Corporation of China, na binigyan ng suspendidong hatol na kamatayan dahil sa kasong korupsyon. May mga personalidad din na namatay sa misteryosong paraan, tulad din na Pang Dai Daineng at Yang Hong, parehong veteranong mananaliksik ng hypersonic na sandata. Direktang resulta ito ng tagumpay ng Amerika sa militar, na ayon kay Yu ay nagdulot ng dalawang epekto sa pag-unlad ng sandata ng China. Napilitan ng Sina na magbalo dahil sa tagumpay ng US, kaya't isinulong nito ang mabilisang modernisasyon, pinalakas ang mga kakayahan nito, at naglaan ng malaking pondo at yaman para sa bagong sandata, sasakyan, barko, at sistemang depensa na maipapakita sa mundo. Kasabay nito, naging stress test din para sa pag-unlad ng China ang operasyon ng Amerika sa Iran at Venezuela. Sa kasama ang palad para sa Beijing, madalas itong bumagsak sa mga pagsubok na yon, nabunyag na mahina, may depekto, at hindi kayang tuparin ng mga asset nito ang mataas na inaasahan. Dahil dito, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa CCP at maraming opisyal ang natanggal sa sektor ng depensa at pananaliksik ng China. Tinawag ni Yu itong paradox. Ang pagsisikap ng CCP na tapatan o higitan ang US ay nagtutulak sa kanila sa mas ambisyosong programang militar. Pero ang mismong sistemang nagbibigay daan sa mga programang yon ang hadlang sa pag-abot ng kanilang tunay na potensyal. Kung mas may katuwiran at mas makatotohanan ang sistema ng China, o kung mas malinaw ang pagkakahiwalay ng kanilang politika at militar, marahil ay hindi mangyayari ang ganitong mga bagay. Kaya ng bansa maglaan ng oras at pagsisikap para makamit ang ambisyong militar at maranasan ang tagumpay at kabiguan tulad ng ibang pangunahing kapangyarihang militar. Yakapin ang kabiguan hindi bilang isang bagay na dapat baliwalain o parusahan, kundi bilang isang bagay na dapat tanggapin, isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Sa halip, nagtayo ang China ng isang sistema na nag-aalis mismo ng kakayahan para sa tunay na inobasyon. Dahil dito, nananatiling hindi pantay-pantay at lubhang marupok ang pag-unlad. Ayon kay Yu, habang nagpapatuloy ang ganitong dinamika, ang bawat pagpapakita ng pagiging nakahigit ng militar ng US ay hindi lang panlabas na hamon sa China, kundi nagdudulot din ng higit na kawalang stabilidad sa loob, lalo pang pinalalalim ang agwat na nais punan. Kahit hindi direktang nakakaharap ng Washington ang China sa larangan ng digmaan, nananatili pa rin ang kalamangan nito laban sa Beijing. Bawat operasyong militar ay pagpapakita ng dominasyon ng US at paulit-ulit na paggambala at pagpapahina sa mga estratehiya ng pinakamalaking karibal nito sa mundo. Papalapit na ang 2027. Ilang buwan na lang bago dumating ang taong pinaniniwalaan ng ilan na magiging mahalaga sa plano ni Pangulong Xi Jinping ng China na sakupin ang Taiwan. Nakahanda na ang mga yaman ng China at sapat na ang lakas ng militar nito para sa gustong gawin ni Xi. Ngunit may problema pa rin ang China. May isang bagay sa tubig na pumigil sa plano ng China sakupin ang Taiwan bago pa man ito magsimula. May napakagandang plano ang Taiwan para pigilan ang China at may kinalaman ito sa isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino, walang gawin. Bakit? Dahil kulang pa sa lakas militar ang China para sakupin ang Taiwan. Lahat ng ito ay nakadepende sa tubig na tatawirin ng China. Ngayon, alam naming parang nakakabaliw ito, lalo na kapag tiningnan mo ang mga numero. Walang kalamangan ang Taiwan kung ikukumpara lang ang militar nila sa China para makita kung sino ang mas malakas. Ang 2,000,000 at 35,000 aktibong sundalo ng China ay talagang napakalayo kumpara sa 230,000 ng Taiwan. Kahit idagdag ang 1,000,000 at 657,000 reserba ng Taiwan, may 510,000 reserba pa rin ang China na pwedeng ilaban. Kaya malinaw pa rin ang kalamangan nila sa bilang. 10 beses mas malaki ang gastos ng militar ng China kaysa Taiwan kada taon. Mayroon itong mahigit 3,529 eroplano kumpara sa 720 ng Taiwan. Isang hukbong dagat na halos 10 beses ang laki kumpara sa Taiwan.
at syempre napakaraming mga misil. Mukhang lamang ang China, pero hindi yon ang totoo. Maaring akalain mong sasabihin naming pag nakiisa ang US at iba pang kapangyarihan sa Indo-Pacific, mababasag ang mga plano ni Xi. Pero hindi yon ang aming sasabihin. Maaring gumanap ng papel ang mga salik na yon, lalo na kung babantaan ng China ang pinakamahalagang alas ng Taiwan sa mundo. Kahit hindi makikialam ang ibang bansa, hindi pa rin uubra ang plano ng China para sa Taiwan. Kayang ipagtanggol ng Taiwan ang sarili, at malinaw ang dahilan. Para masakop ang Taiwan, kailangan ng China ng pinakamalaking amphibious assault sa modernong kasaysayan ng militar. Ngunit wala itong karanasan dito. Balikan natin ang Operation Overlord noong ikalawang digmaang pandigdig. Noong 1944 at 44 inilunsad ang Operation Overlord na kilala bilang D-Day, ang pinakamalaking amphibious invasion sa kasaysayan ng digmaan hanggang ngayon. Ayon sa estadistika, gumamit ang mga alyado ng higit 5,000 barko para sa paglapag sa 5 dalampasigan ng Normandy. Mahigit 150,000 sundalo ang lumapag, at may 1.4 milyong Amerikanong sundalo na nakaistasyon sa UK, handang magbigay ng lohistika at tuloy-tuloy na daloy ng mga tropa papuntang Pransya kapag natapos na ang paglapag. Kasama ang iba pang alyado, nag-host ang UK ng 2 milyong sundalo mula sa 12 bansa, lahat handang lumaban sa Germany. Air supremacy na ang alyado bago pa ang paglapag, kaya nakapagsagawa sila ng 14,000 sorties para suportahan ang amphibious operation. At kahit ganon, naging napakamatindi pa rin ng labanan sa mga paglapag na ito na nagdulot ng humigit kumulang 10,500 na kaswalti sa mga alyado nang matapos ang lahat. Bakit namin sinasabi sa inyo ang lahat ng ito? Kasi ang buong punto ay isinagawa ang Operation Overlord mula sa isang posisyon ng relatibong lakas ng mga alyado. Wala sa ganung kalamangan ang China habang naghahanda ito para sa amphibious na pagsakop sa Taiwan. Pabor man ang numero sa People's Liberation Army, ngunit kulang sa kakayahan ang Chinese Navy para maglunsad ng operasyong maglilipat ng sundalo sa Taiwan. Sa simula pa lang, ang 2 milyong sundalo ng hukbo ay iba sa inaakala. Pwedeng magkunwari na ilalaan ng China ang 2 milyong sundalo sa Taiwan, pero sa totoo, hindi nila gagawin ito. Kailangan ng China mag-iwan ng sundalo sa hangganan ng India para mapanatili ang posisyon nila. Ngayon, may 25,000 sundalo sa rehiyon. Sa loob mismo ng China, may mga sundalong nakaistasyon para protektahan si Xi at ang kanyang mga interes sa loob ng bansa. Ang punto rito ay hindi ganun kalaki ang bentahe sa dami ng tao gaya ng inaakala sa simula. Pero ang mas malaking problema ng China ay hindi ang bilang ng mga sundalong kaya nitong italaga. Ang tunay na hamon ay kung paano madadala ang mga sundalong yon papuntang Taiwan. Diyan papasok ang usapin ng tubig. Sa Operation Overlord, daan-daang libong tropa ang tumawid sa kalmadong English Channel papuntang Pransya. Ang channel na iyon na humigit kumulang 35 kilometro ang lapad sa pinakamakitid nitong bahagi ang naghihiwalay sa England at Pransya, at hindi ganong inalala ng Operation Overlord ang masamang panahon. Pero ang China, kailangan pa nitong tuwirin ng Taiwan Strait para lang magkaroon ng tsansang makapaglapag ng tropa sa teritoryo ng kalaban. Mahirap gawin yon dahil sa maraming dahilan. Para magsimula, nariyan ang distansya. Kailangan pang maglakbay ng mga tropang Chino ng halos 5 beses na mas malayo sakay ng barko para marating ang Taiwan kumpara sa nilakbay ng mga allies nang salakayin nila ang mga dalampasigan ng Normandy. Ang distansya ay nagbibigay ng oras na magagamit ng Taiwan para maglunsad ng surface-to-air missiles laban sa mga sasakyang panghimpapawid ng China, magpadala ng mga submarino para mapinsala ang mga barko, at magpakawala ng anti-ship missiles at drones laban sa anumang ipadala ng China. Hindi pa kasama ang Air Force ng Taiwan. Tandaan, kontrolado ng mga alyado ang himpapawid bago ang Operation Overlord. Wala niyan ang China laban sa Taiwan, kaya hindi basta-basta pwedeng bumbahin ng China ang mga dalampasigan at depensa sa baybayin ng Taiwan mula sa himpapawid ng walang sagabal. Ngunit kailangan talagang may gawin ang Taiwan. Sabi namin, hindi kailangan may gawin ang Taiwan. Dahil ang Taiwan Strait ay isang napakabagsik na anyong tubig. Kalma ang English Channel pero napakahirap tawirin ng Taiwan Strait kahit sa magandang panahon dahil sa lagay ng panahon. Madalas ang monsoon at bagyo sa Taiwan Strait mula Hunyo, Agosto at Nobyembre, Pebrero, kaya halos imposibleng magsagawa ng amphibious na operasyon. Sa pinakamainam na sitwasyon, kailangang tanggapin ng China na magsasakripisyo sila ng 12-12 ng barko at libu-libong sundalo kung aatake sila sa alinman sa mga buwang ito. Limitado ang panahon ng pag-atake ng China kaya makakapaghanda ang Taiwan habang kalmado ang Taiwan Strait. Kung umatake man ang China sa mga buwang maulan ng taginit, ang mga pagkaantala
ay magbibigay lang sa Taiwan ng mas maraming pagkakataong tamaan ang mga barkong Tsino bago pa man sila makalapit sa baybayin. Sabihin nating nalampasan ng China ang mga bagyong ito. Ano na? Sa Operation Overlord, malaya ang allies na pumili sa mga dalampasigan sa Normandy. Pinatibay ang mga dalampasigan. Pero habel sa mga nabanggit na salik at dominasyon sa Impapawid, naging maganda ang posisyon ng allies para salakayin ang mga dalampasigan. Ibang usapan ang Taiwan. Ang mabundok na heograpiya ng Taiwan ay nagpapahirap sa amphibious landing ng China. Mga 60% ng Taiwan ay natatakpan ng mga bundok. Bagamat may ilang dosenang mapagpipiliang dalampasigan sa Taiwan, ayon sa Newsweek, limitado lang sa wala pang 20 red beaches ang China para magpalapag ng tropa. Pinapalakas ang lahat ng baybayin, kaya haharapin ng China ang halos imposibleng daanan papuntang Taipei. Doon magsisimula ang labanan sa lungsod at ang kakaunting tropang Chino na makakapasok ay mapupunta sa matinding disbentaha. Ibinabalik tayo niyon sa usapin ng lakas tao. Nabagit natin na mas kaunti ang militar ng Taiwan kaysa China kahit kasama ang reserba. Pero hilaw pa lang ang mga numerong yon. Sa realidad, kailangang maglaan ang China ng daan-daang libong tropa para sa panloob na depensa at ang Taiwan ay may mahigit 1.6 na milyong reserba bukod sa aktibong militar na ang layunin ay pagtanggol ang bansa. Kailangang tapatan ng China ang mga numerong iyon, ngunit halos imposibleng gawin ito dahil sa mga kondisyon sa Taiwan Strait. Pagkatapos ng lahat, hindi lang ang pagpapalapag ng mga tropa ang problema. Kailangan ding matiyak na may supply sila. Ang pagtatatag ng matatag na mga ruta ng supply papasok sa Taiwan, kahit makapwesto ang China sa ilang pulang baybayin, ay malaking problema sa lohistika. May advanced anti-ship at surface-to-air missiles ang Taiwan dahil sa ugnayan nila sa Estados Unidos. Gamitin ang mga ito para pabagsakin ang mga barko ng supply at kargamentong eroplano. Dagdag pa na halos di magamit ng China ang Taiwan Strait ng 6 na buwan bawat taon, kaya't logistical na sakuna ang posibleng mangyari. Maaring magawa nga ng China na magpalapag ng 100,000 sundalo sa Taiwan, pero malamang na mapuputol ang supply ng mga sundalong iyon. Haharap sila sa halos imposibleng heograpiya at kailangang makipaglaban sa isang lubos na namobilisadong hukbong sandatahan ng Taiwan. Mas malaki iyong kaysa sa tunay na kaya ng China. Kahit sa papel ay mas marami silang tao. Magaling na ipinaliwanag ni Admiral Lee Shimin, dating hepe ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Taiwan, hanggang 2011 ang buod nito sa panayam ng The Economist noong 2023. Ayon kay Lee, kahinaan nila ito. Kung hindi susuko ang Taiwan, kahit makalapag na kayo, kailangan pa ring lumaban ng ilang panahon. Maaring 1 linggo, 2 linggo, o mas matagal pa. Nasaan ang inyong suportang lohistikal? Kailangan pa itong tumawid sa kipot, pero kami hindi na kailangan. Nakikipaglaban kami sa sarili naming bakuran. Walang nagbago mula noong 2023. Ibig sabihin nito para kay Xi at China, maliit ang tsansa nilang manalo kahit hindi pa isama ang posibleng malamang na paglahok ng ibang bansa sa pagtatanggol sa Taiwan. Mas malalim pa rito. Ang pagsalakay ni Xi sa Taiwan ay hindi lang tungkol sa mga balakid sa katubigan ng Taiwan na nakasira sa kanyang plano. Hindi tulad ng inaakala ang militar ng China. Malapit nang bumagsak ang ekonomiya ng bansa at kahit gumamit sila ng misail na estratehiya bago ang amphibious na pagsalakay, hindi pa rin ito uubra. Bakit? Bago sagutin ang mga tanong, paalala lang na nanonood ka ng military show. Ito ang dahilan kung bakit kami gumagawa ng mga video para ipakita kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, maglaan ng sandali para pindutin ang button at makakita pa ng mga ganitong video. Kaya ang militar ng China. Hindi lang nila problema ang matinding bangungot sa pagtawid at pagpapanatili ng supply route sa Taiwan Strait. Kailangan ding harapin ng China ang mga iyon kahit malaki ang militar nila sa papel pero walang tunay na karanasan sa labanan. Sa panayam sa Face the Nation ng CBS noong Mayo, sinabi ni dating US Defense Secretary at CIA Chief Robert Gates na wala ni isang general o admiral ng China ngayon ang may karanasan sa totoong labanan. Ang huling beses na nakipaglaban ng mga ito ay noong 1979 at ang mga hilagang Vietnamese ang nagbigay sa kanila ng matinding pagkatalo. Matagal na ang lahat ng mga general na yon sapagat pinatalsik na sila ni Xi. At isa pa yan sa mga problemang kinakaharap ng China. Wasak ang Ministeryo ng Depensa ng bansa. Noong Mayo, sina Wei Fengge at Li Shangfu, dating ministro ng Depensa ng China, ay hinatulan ng kamatayan na may suspensyon dahil umano sa panunuhol pero posibleng dahil rin sa hindi nila pagsang-ayon kay Xi sa ilang issue. Pareho silang natanggal sa pwesto ng presidente ng China at ngayon ay haharap sa pinakamabigat na parusa sa mga taon ng paglilinis sa militar.
Ang pagbanggit sa ganoon kalawak na pagpapatalsik ay issue na rin. Walang katatagan sa hukbong bayan ng China. Sa kabila ng laki nito at ng lawak ng pamumuhunan ng China, laganap pa rin ang korupsyon at paglilinis na sumisira sa seryosong plano ng China para sa Taiwan. Noong Oktubre 2025 tinanggal ng Partido Komunista ng China ang 9 na pinakamataas na general dahil sa kampanya kontra korupsyon. Hindi mahalaga dahil bulok pa rin ang militar ng China kahit marami silang tao. Iyan ang sabi ng National Interest noong Enero 2026 na itinuturo ang talamak na korupsyon sa militar ng China, pati ilang leader nito ay sangkot. Nadiskubre na tubig lang pala ang laman ng mga liquid-fueled missile na gustong gamitin ng China laban sa Taiwan. Hindi sila makakalipad kapag inutos ang paglulunsad, kaya kitang-kita nating sinisira ng China ang sarili sa loob sa issue ng pagsakop sa Taiwan. Hindi kailangang gumawa ng kahit ano ng Taiwan. Problema lang ito na gawa ng China at ang kaguluhan ay magdadala ng mas maraming problema sa isang delikadong amphibious invasion. Mas malalim pa ang paglilinis kaysa inaakala. Ayon ito sa China Power Project ng Center for Strategic and International Studies. Mahigit 100 mataas na opisyal ng People's Liberation Army ang napatalsik mula noong 2022. Katumbas ito ng kumpletong pagbabago sa pinakamataas na hanay ng militar ng China sa 5 taon bago ang inaasang pananakop noong 2027. Laging sinisisi ang korupsyon sa mga paglilinis, pero may isa pang uri ng katiwalian bukod sa tubig, misil at suhol. May 2 linya ng pamumuno sa People's Liberation Army, militar at political. Sa panag ng political, mas pinahahalagahan ang pagiging maaasahan na nangangahulugang handang sumang-ayon sa lahat ng sinasabi ni Xi kaysa sa talino at matibay na pagpapasya. Kaya't kailangan harapin ng militar ng China ang panloob na tunggalian ng kapangyarihan dahil sa pagsisikap ni Xi na kontrolin ang lahat. Pagdating naman sa mga sundalo, hindi sila pinagkakatiwala ang gumawa ng sariling desisyon. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng pananakop sa Taiwan, kakaharapin nila ang problema ng mga baguhang sundalo na parang mga otomatikong walang tunay na ideya kung ano ang dapat nilang gawin. Isa itong sakunang naghihintay na mangyari. Pero paano kung alisin na lang ng China ang aspeto ng manpower at gumamit ng estratehiyang nakatuon sa mga missile? Ang pambobomba sa Taiwan mula sa malayo ay makalulutas ang ilang problemang dulot ng korupsyon at Taiwan Strait. Siguradong sapat ang missile ng China para sa estratehiyang ito. Ayon sa US Army University Press, may higit 2,200 ballistic at cruise missiles na may konbensyonal na mga warhead ang militar ng China, kabilang ang sapat na anti-ship missiles para maglunsad ng pag-atake laban sa buong US Navy. Kahit alisin pa natin ang mga missile na napinsala ng tubig na nabanggit natin kanina, marami pa ring armas na pwedeng gamitin laban sa Taiwan. Gayunpaman, hindi talaga magagamit ng China ang mga missile na yon para tamaan ang pinakasentro ng Taiwan. Bakit? Semiconductor. Mahalaga ang mga chip na ito para sa pandaigdigang ekonomiya at kinakailangan sa lahat ng makabagong missile at kagamitang militar. Ang Taiwan, ang sentro ang global semiconductor industry. Ayon sa Global Taiwan Institute, nakuha ng industriya ng pagsusuri at pag-iimpake ng semiconductor ng bansa ang 50% ng merkado noong 2023. Sa ngayon, gumagawa ang Taiwan ng 70% ng pinaka-advanced na chips at may 70% ng merkado ng semiconductor foundry. Ang industriya ng chip ng Taiwan ang dugong nagbibigay buhay sa teknolohiya ng buong mundo. At ang Sina ay kasing dependent din gaya ng iba. Ayon sa Konseho sa Ugnayang Panlabas, nag-aangkat ang China ng semiconductors na nagkakahalaga ng $400 billion kada taon at 16% lang ang sariling kakayahan, kahit layunin nilang umabot sa 70% pagsapit ng 2025. Mas malala pa, hindi gumagawa ang China ng semiconductors para sa modernong sandata. Ang Taiwan ang gumagawa nito. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gusto ng China ang Taiwan. Kapag kontrolado mo ang mga semiconductor, kontrolado mo ang mundo sa parang minamaliit ng marami. Iyan ang dahilan kung bakit napakadelikado ng isang estratehiyang nakatuon sa mga misil para sa China. Pwedeng magpakawala ng mga misil ang China sa Taipei ng ilang linggo, pero isang maling tama lang nito ay maaring sirain ang global supply ng advanced na semiconductor. Alam ito ng Taiwan at maaring meron pa itong tinatawag na Silicon Shield na plano kung saan sisirain o kahit babantaan lang na sisirain ang sarili nitong industriya ng semiconductor kung magbabanta ang China na sakupin ito. Nabanggit na natin ilang beses ang ibang mga makapangyarihang bansa na maaring makialam. Ito ang dahilan kung bakit gustong makialam ng mga makapangyarihang bansang yon. Kung bumagsak ang mga chip factory sa Taiwan dahil man sa China o sa Taiwan mismo, magdudulot ito ng malaking sakuna na magpapapahinto sa supply ng militar
at maapektuhan ang buong mundo. Ganito ang hitsura ng kalamangan. Bantaan lang ng Taiwan na pasabugin ito, babagsak na agad ang electronics sa buong mundo. Sapat na ang bantang iyon para mapansin ng mundo ang China at mapilitan si Xi na umatras dahil sa pressure. Baka hindi na nga kailangan umabot pa sa ganun ang Taiwan. Isama mo ang tubig, kawalan ng kakayahan ng militar, korupsyon at mga chips at makakakuha ka ng nakalalasong kombinasyon para kay Xi at sa mga plano niya sa Taiwan. Bukod dito, may isa pang problemang hahadlang sa anumang pangmatagalang operasyong militar ng China. May problema ang ekonomiya ng China. Malapit nang pumutok ang housing bubble na magpapahina sa kakayahan ng China na suportahan ang pananakop sa Taiwan. Ayon sa Atlantic Council noong Enero, pumasok na sa ika-5 taon ng paghina ang merkado ng pabahay ng China. Ayon sa think tank, may 80 milyong hindi nabentang bahay sa merkado ng China. Sabi rin nito, isang ekonomistang Chino ang naniniwalang 80% ng developer at construction firms sa China ay aalis sa merkado sa mga susunod na taon. May mga ghost cities sa China na itinayo, pero halos walang nakatira. Nagiging patunay ng labis na pamumuhunan sa industriyang inakalang tuloy-tuloy ang paglago. Ayon sa DW, dahil sa housing bubble sa China, tumaas ang presyo ng ari-arian ng lampas 17 beses sa karaniwang sahod, kaya hindi ito kayang abutin ng karamihan at nagpapaliwanag kung bakit may mga ghost cities. Malapit nang pumutok ang housing bubble sa China dahil halos sagad na ito. Kapag nangyari yon, susunod ang buong ekonomiya ng China. Pwede mong sabihing pumutok na ang bubble dahil bagsak na ang China at walang halos senyales ng pagbangon. Habang lumalala ang sitwasyon, lumalantad ang kahinaan ng ekonomiya ng China. Bukod sa pabahay, malaki ang pagdepende ng ekonomiya ng China sa mga export. Ang Hapon, Estados Unidos, Timog, Korea at Taiwan ay bumubuo ng 21.31% ng mga export ng China. Kung lusubin ng China ang Taiwan, posibleng tumigil ang 4 na bansa sa pagbili, kaya't magkakaproblema ang China. Ang European Union bilang isang kolektibo ay isa pang malaking consumer. Maaari rin silang tumigil sa pagbili na magdadagdag pa ng presyon sa China. Sa Indo-Pacific at Karatig Region, ang Pilipinas at Vietnam ay maaaring tumigil sa pagbili dahil sa pagtatalo sa mineral rights at kontrol ng maliliit na isla sa South China Sea, kaya't sinasamantala nila ang anumang kahinaan ng ekonomiya ng China. Walang hanong magagawa ang China rito dahil nakaasa ito sa ekonomiyang nakabatay sa produksyon at kulang sa likas na yaman tulad ng langis at gas, di tulad ng Rusya na nagawang magpatuloy sa digmaan sa Ukraine gamit ang shadow economy. Hihinto bigla ang pagpasok ng pera. Habang tumataas ang gastos sa militar kapag sinimula ng pananako sa Taiwan, lalong lumalala ang problema. Lalalim ang crisis sa pabahay at itinutulak ng China ang sarili nito sa parehong landas ng ekonomikong pagbagsak na nakikita natin ngayon sa Rusya. Diretsahan na, kailangan ng China ng pera para mapanatili ang pananakop sa Taiwan. Kapag bumagsak ang ekonomiya nito, lalo pang pinapahirap ng pressure ng ibang bansa sa kalakalan ng China, ito na ang magiging senyales ng pagkabigo ng isang mapanganib na pananakop. Kailangan lang ng Taiwan na itigil ang kalakalan sa China, umasa sa chip industry, at gamitin ang halaga nito para hikayatin ang mga kaalyado na magdagdag ng presyon. Simple lang plano ng Taiwan sa kaling lusubin ng China. Hayaan silang umasok. Ang kombinasyon ng heograpiya, makabagong teknolohiya ng militar, at geopolitikal na kahalagahan ng Taiwan ay nangangahulugan na kaya nitong lampasan ng unos. Hindi kakayanin ng China, lalo sa Taiwan Strait, ekonomiya, military at geopolitikal na impyernong haharapin kung itutuloy ni Xi ang kanyang mga plano. Tapos na ang pananakop bago pa man ito magsimula. Hawak ng Taiwan ang lahat ng alas. Isipin mo, paano kung makialam ang Ukraine? Matapos mapatunayan ng Ukraine ang galing sa drone, posible nilang ialok sa Taiwan ang maritime drone na magpapataas ng panganib sa Taiwan Strait. Iniulat ng Euromaidan Press na nagsisimula na ang Ukrainian na mag-alok ng mga drone sa Taiwan. At ang mga drone na iyon, pangdagat man o panghimpapawid, ay sapat ng mapanganib para magdulot ng mas marami pang problema sa China sa Taiwan Strait. Gusto mong malaman kung bakit? Panurin ang video namin kung saan tinatalakay ang kauna-unahang ganitong pag-atake sa mundo ng Ukraine laban sa Russian Navy. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para makapanood pa ng iba pang video mula sa palabas na ito tungkol sa militar. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.